Ito, ang matindi. Ito yung nakakatawa. Ito talaga ang nakakatawa. Alam niyo bakit? Ha? President Bongbong Marcos. Ha? Tawa talaga ko rito. Ha? PBBM, sinisisi ni Amy. Wow. Ha? Kaya daw siya mahina, kaya daw hindi siya mananalo, kaya daw hindi kasama sa top 10 kasi nasira daw yung pangalang Marcos. Nadamay daw siya. Tawa naman ako doon. Nahawa na ito sa mga, grabe naman yan. Ay, ang tanda mo na sa politika. Yung Marcos na iniwan mo, ngayon sisisihin mo kaya ka bumaba. Kaya daw bumagsak siya. Kaya daw humina ang rating niya. Kasi mahina ang rating ni BBM. Baligtad ang vitamins na iniinom siguro nito. Naawa dun sa kanyang mga kakaibigan ng mga DDS. Hindi ka naman pinaalis sa gobyerno. Ikaw ang banat ng banat sa gobyerno, sa kapatid mo. Ngayong bumagsak ka dahil ayaw ng Marcos loyalist, mga Ilocano, silent majority, ayaw sa'yo, na ngayon sisisihin mo, mahina ang rating ng Pangulo. Abay, sa ka ba? Ano, nangangarap ka ba? Ang taas-taas ng rating ng isang araw? 60% approval rating? Trust rating, 59? 59 to 60% ang rating ng Pangulo? Hindi mababa yun. Patuloy niyong pinababagsak at sinisira ng Marcos administration pero ganun pa rin ang percentage. Hindi yun mahina. Malakas pa yun. Sa dami ng mga gumigiba sa ating Pangulo. Tapos ngayon sabi, kaya ako nababasa ko ito. At may statement pa nga siya. Ayaw ko nang gamitin. I-relay ko lang sa inyo. Natatawa ko eh. Sa kabila ng ipinagpalit mo ang Marcos sa mga Duterte, ngayon nang wala ka, hindi ayaw na ng tao sa iyo dahil pasaway na ang dating mo, sisisihin mo ang kapatid mo. Sinisisi si President Bongbong Marcos. Kaya daw siya bumagsak kasi bumaba ang rating ng Pangulong Marcos. Nadamay lang siya. Kakaiba ito. Kakaiba talaga. Ano mo, kumain ka nga ng papaitan, Amy. Di ba sa Ilocano, sa Ilocos, masarap ng mga papaitan. Kumain ka nga ng papaitan para magbalik loob ka sa Marcos. Laging kinakain mo, durian sa Davao yun Baka nasusubrahan ka sa durian, Amy. Kaya ngayon baliktad na mga sinasabi mo. Subukan mong bumalik ng Ilocano, ng Ilocos, kumain ka ng papaitan. Yung papaitan, paborito ng mga Ilocano. Di ba mga Ilocano, mag-comment nga kayo. Totoo ba yun? Ako, marami akong kaibigan Ilocano eh. O mahilig sa papaitan ng mga taga-Ilocano, ang mga Ilocano. Tarlac, Pangasinan, La Union, hanggang Ilocos, hanggang Baguio, hanggang Abra, taga doon sa norte. Mahilig sa papaitan ng mga tao dyan. Subukan mo kumain ulit ng papaitan. Iwasan mo muna ang durian, Amy. Magliliwanag ang buhay mo. Magliliwanag ang bukas mo. Puro pampainit ng katawan nyo di ba yung durian, sabi lang, pampainit ng katawan? Baka puro pamelo at saka durian ang pinapapak mo pag napupunta ng Davao. Kaya tuloy ngayon, parang nahahawa ka na. Nahahawa ka na sa mga Duterte, baliktad na sinasabi. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan na iboto ang ating senador sa darating na eleksyon sa Lunes. Benhar Abalos po, number 1 sa balota. Solid ang track record. Magaling na konsehal, mayor, congressman, MMDA chairman at syempre bilang DILG secretary. Pinagkakatiwalaan ni PBBM, ine-endorso ng mga malalaking pangalan sa politika like Franklin Drilon, BP Leni, Panfilo Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo at lahat po ng liga ng mga barangay, mayor, gobernador dito po sa ating bansa. Vice ganda, talaga pong itinaas na ang kamay ni Benhar Abalos dahil nga po sa kanyang napakalaking tiwala na kayang-kaya po nitong gampanan ang pagiging senador kaysa nga naman dyan sa mga walang kwenta at mga tulongges na kumakandidato para senador. Nahawa na po yata itong si Amy Marcos. Kaya Sara, sama kay Sara. Kaya ayan, nahawa ng kaaningan. Aning na rin yata itong ating senadora ngayon at tingin ko ay magbabalot-balot na ito sa kanyang opisina sa Senado dahil nga po
may posibilidad, malaki ang posibilidad na ito po ay matalo at hindi na po maging senador ng ating bayan. Wala pong sumisira kay Amy Marcos. Walang naninira sa kanya, walang gumagawa ng kasiraan niya. Wala. Ang tanging nagpapabagsak sa pangalang Amy Marcos ay walang iba kung hindi siya. Siya po ang nagpapabagsak sa kanyang sarili. Siya po ang nagpapahina sa kanyang kandidatura. Unang-una, kinalaban niya ang kanyang kapatid. Ayaw na ayaw po ng ating mga kababayan ng mga nag-aaway-away na pamilya. Ayaw na ayaw po ng ating mga kababayan ang traidor sa mismong kapatid, sa mismong kamag-anak. Ayaw po nila yan. Kaya po, kung sakali man hindi na nasama si Amy Marcos sa mga survey nitong mga nakaraang araw, dahil po sa kanyang kagagawan. Kung noong mga unang araw ng mga survey like last year or nitong mga early 2025, nasasama po ang pangalan ni Amy Marcos sa mga survey dahil nga po siya po ay nakikita natin na meron kahit papaano, 'di ba? Meron siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Pero nito pong mga nakaraang buwan na kung saan naging open siya na siya po ay kinakalaban niya si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan na po siya lumagapak. Walang ibang may kagagawan nito kung hindi si Amy Marcos mismo. Biruin mo, piliin mo ba naman ang mga Duterte kaysa sa sarili mong kapatid? Anong klase kang ate? Diba? Tapos, sisisihin mo si PBBM. Ano tong video na to? Ano tong nakita ko na video na to? Isa to sa mga dahilan kung bakit ka matatalo. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, ay may gawa. Kung totoo yang sinasabi mo, Madam Amy Marcos, na hindi kayo nakikipag-alyansa ang mga Marcos sa mga nang-ape sa inyong pamilya, ano tawag dito? Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Oh my God! Wow! Ayan, Senator Amy, inaapi ang tatay mo, itatapon daw sa West Philippine Sea. Pero nakipag-alyansa ka pa rin kay Sara Duterte. So ano tawag dyan? Diba, sabi mo, hindi nakikipag-alyansa sa ngalan ng politika sa mga nagbintang ng ape, nagdiin sa inyong pamilya. Pinagdidiinan ni Sara Duterte na merong hindi magandang ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamahalaan sa ating gobyerno. Pero, kumampi ka pa rin. So, ano tawag dyan? Diba, contradicting ang mga statement mo patungkol sa iyong campaign ads. 'Di ba? Tatay mo nga huhukayan, tatapon sa West Philippine Sea. 'Di ba pang-aapi 'yun? 'Di ba panggagago 'yun? Bakit kinampihan mo pa din? Para kang tuta na sabik sa buto ng mga Duterte. Nagmumukha ka ng timang. Kaya ang iyong
survey rating at ang boto na matatanggap mo sa darating na eleksyon, at tingin ko, walang magiging tulong ang pagsuporta mo kay Sara Duterte. Kahit nga si Salsal Panelo hindi naniniwala sa'yo. Napakahirap makumbinse ng isang DDS na ikaw ay puro ang iyong hangarin. Napakapangit ng ginagawa mo. Nagmumukha kang timang, nagmumukha kang timawa. Para kang hayok na hayok sa buto na itatapon sa'yo ng mga Duterte. Kaya wag mong sisihin si PBBM sa paglagapak ng survey rating mo. Sa hindi mo pagkakasama sa mga survey sa Magic 12, wag mong isisi kay PBBM. Ikaw ang sumira sa sarili mo, ikaw ang nagbabaon sa sarili mong hukay. Ito mo ngayon, si Duterte nakakulong na at hinuli na. Hanggang ngayon, sinasabi nila, mali itong ginagawa ng gobyerno. Ayan, linaw-linaw ng Republic Act 9851. Araw-araw ko na sinasabi yan. Section 17, Republic Act 9851. Obligasyon at karapatan ng Estadong ipatupad yun, ito over si Duterte sa ICC. Dahil may kaso siya. Human rights violation, crime against humanity. Pero sinasabi ng kampo nila, hindi. Nasobrahan din sa Dorian, siguro yung mga yan. Ay, magpakatotoo ka. Aminin mo, kaya bumagsak ka. Aminin mo ko, kaya hindi kasama sa top 12 hanggang ngayong araw na ito. Kasi malasado ang pagiging Marcos mo. Matabang ang pagiging Marcos mo. Ang tingin ng iba, hindi ka na nga Marcos. Kasi panay ang batikos mo sa Marcos. Dinimanda mo pa yung mga taga-executive department doon sa ombudsman dahil sa paniniwala mong mali ang ginawa. Ikaw ang nagpabagsak sarili mo, huwag mong idamay ang kapatid mo. At tingin ko nga po, bilang sa aking pansariling opinyon, tingin ko po ay hindi talaga ito gawain ng Marcos, yung ganitong ginagawa ni Amy Marcos. Kasi po, kitang-kita natin kay PBBM ang isang tunay na Marcos. Pagkakaisa, unity, ang kanyang laging daladala. Yan ang sandata ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yan ang kanyang kagustuhan. Yan ang itinuro ng kanyang ama. Pero itong si Amy Marcos, parang iba. Parang alam niyo yung galawang guerrilla. Parang hindi po ito parang ugali ng presidente ng Pilipinas. Parang mayor lang po ng Maynila. Huwag mong gawing kasangkapan si BBM kahit kapatid mo yan na kaya bumagsak ka kasi mahina ang rating ni BBM. Kalokohan yun. Suntok sa buwan yan. Yan ay statement ng lalong nagpapagulo ng pagkatao, ng kredibilidad at bilang isang politiko para sa aking opinion. Garbage na mga palusot yan. Anong kasalanan ni BBM? Bakit bumagsak ka? Isinama ka doon sa alyansa para sa pagbabago, umalis ka, bumanat ka, kaliwat kanan, wala kang paniniwala at tiwala sa kapatid mo at sa gobyerno, at sumama ka sa mga Duterte, natural, babagsak ka. Pero ngayon sisihin mo ang Pangulo dahil ikaw ay matatalo at tagilid ka. Kakaiba na yan. Hindi na yan normal. Okay, ano yung masasabi? Tama ba yung idea ko? Itigil ang pagkain pansamantala ng durian at saka pomelo galing sa Davao. Huwag ka masyadong kumain yan. Nagiging baliktad ang iyong kaalaman eh. Mukhang hindi hiyang sa iyong prutas na yan. Bumalik ka sa Ilocos, kumain ka ng papaitan. Kasi ang mga Ilocano mahilig sa papaitan. Lahat ng mga Ilocano sa buong mundo alam yung papaitan. Subukan mo kumain ulit. Nung papaitan yan. Baka mangingibabaw sa'yo. Ay, sandali, Marcos nga pala ako. Sandali, hindi pala ako Duterte, Marcos ako. Baka ganon. Kawaime, huwag mo namang gawing BO-BO mga Pilipino. Huwag mo namang paglaruan ang kaisipan ng Pilipino. Matatalino, gising na ang mga Pilipino. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Huwag nyo kaming pinagbubula. At ngayong may problema ka, sisisihin mo ang gobyerno, sisisihin mo ang kapatid mo dahil Marcos, ikaw ang sumira sa Marcos, Marcos pa rin ang sisisihin mo. Ang mamamayan ang nagdi-decide. Ang kanilang tinutulungan ang totoong Marcos, President Bongbong Marcos.
Ikaw ay Marcos, ayaw na sa'yo. Kasi nga, nag-Duterte ka. Hindi ka lang basta kumampi sa kanila. Bumanat ka pa ng bumanat laban sa Executive Department na pinamumunuan ng iyong kapatid na si Pangulong Marcos. Marcos pa rin. Di ba? Yan po. Matatawa ka. Nakuha na nyo? Sige, paka-review lang po ninyo yung ating video. No, ha? Kung ano yung ating pinag-usapan dito at malaya kayo makapag-comment. Di ba? Grabe naman katuwiran yan. Talaga lang, ha? Okay. Ay, naku. Gumising na kasi. Tingin ko mapait pa po sa papaitan. Sir Mike Abe, ang pagkabiter nitong si Amy Marcos dahil nga po mas nauna pang maging presidente sa kanya ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos kaysa sa kanya na isang ate. 'Di ba? Baka yun po ang pinagkakabitera nitong si Amy Marcos na dapat siya ang presidente, hindi si Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam nyo, ito yung talagang tingin ko nagpapababa kay Amy Marcos at inaayawan talaga siya ng mga Pilipino. Yung pagtatraidor niya sa sarili niyang kapatid. Yun ang number one factor kung bakit po inaayawan na ng mga Pilipino si Amy Marcos. Kasi nakikita natin dun po sa kanyang ginawang investigasyon sa Senado patungkol sa pagkakadapule dito kay Digong at na isurrender nga po sa ICC, kitang-kita po na ang kanyang pinupunto na mastermind ay si PBBM at ang gusto po niya ay maparusahan si PBBM sa pagkakahuli kay Digong. Ano naman ang kasalanan ni PBBM dyan? Sumunod lang naman siya sa batas. Lahat naman ng kinikilos ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay naaayon sa batas. Alam nga namang may magpayo dyan ng labag sa batas, presidente siya. Diba? Alam nga namang sumunod siya sa mga magsasabi sa kanya na gawin yung bagay na labag sa batas. Diba? May sarili pong kaisipan ng ating Pangulo. At syempre, ang kanyang pagiging Pangulo ay 6 na taon lamang. Syempre, ayaw niya din na magaya siya kay Digong na pagkatapos ng kanyang term bilang presidente, napakaraming problemang kakaharapin. Syempre, ayaw ng ating Pangulo yan. At isa pa, si PBBM po ay hindi po ito naging marahas kailanman. Hindi natin siya nakitaan ng pagiging marahas. Hindi po katulad ng mga Duterte na day 1 pa lang ng pagiging presidente ni Digong, nakita natin arugante, maangas, mayabang at marahas po. Diba? Kaya alam nyo, itong si PBBM, matatapos ang kanyang termino, matatapos ang kontrata niya sa taong bayan sa loob ng 6 na taon na sumusunod po ito sa batas. Kaya aayawan ka talaga, Amy. Yun ang totoo. Tinraidor mo si PBBM, tinraidor mo ang kadugo mo, mas pinili mo ang ibang tao, ang ibang pamilya kaysa sa sarili mong dugo. Di ba meron ng kasabihan, blood is thicker than water, pero hindi namin yan nakikita sa iyo, Amy. Kaya pasensya na. Sa darating na eleksyon, hindi ka namin iboboto. Wala kang makukuhang boto sa mga nagmamahal kay PBBM dahil kami pa mismo na mga hindi kadugo ni PBBM ang siyang nagmamahal sa kanya. Yan po ang inaayawan ng taong bayan, ang pagiging traidor mo sa iyong kapatid. Di bali pa maging traidor ka sa kaibigan mo Di bali pa maging traidor ka sa iyong kapartido, kaalyansa o kaalyado. Di ba? Kasi matanggap natin politika, di ba? Siyempre, traidoran talaga diyan minsan at minsan ginagamit lang talaga yung ilang mga malalakas na politiko. Pero dito, sa nakikita namin, ang tinatraidor mo, sarili mong dugo, sarili mong kapatid. Diba? Tingin ko kung nabubuhay ngayon, si Ferdinand Marcos Sr., baka kinutusan tong si Amy Marcos. Baka itakwil to. Kasi napakasama po ng ganyang ugali. Yan ang ayaw na ayaw ng ating mga kababayan. Hindi natin alam niyo parang may inggit, may panibugho, parang meron siyang panghihinayang sa kanyang kapatid. Samantalang kapatid mo nga yan dugot laman mo rin yan. Diba? Kung talagang isang butas lang ang inyong nilabasan. Isang saging lang
ang inyong pinagmulan. Bakit ganun ang ginagawa mo sa iyong kapatid? Senator Amy, kaya wag mong sisihin si PBBM sa paglagapak mo, sa hindi mo pagkapanalo, sa kawalan mo ng boto na makukuha mula sa mga nagmamahal kay PBBM. Pasensya na po. Hindi po namin maaatim na iboto ang isang katulad mo na traidor sa kapatid. Alam ko nangyayari yung ganito minsan sa pamilya na meron pong mga magkakapatid na nag-aaway-away. Pero, iba po kayo eh. Marcos kayo eh. Diba? Dapat ipakita mo ang tunay na Marcos. Dapat ipakita mo ang isang tunay na ugali ng Marcos. Hindi yung ugaling Lacson ang ipinapakita mo. Kaya alam niyo yung mga urban legend, nauungkat ngayon eh. Nababanggit ngayon. Napag-iisipan na hindi tunay na Marcos si Amy dahil nga po sa pinapakita niyang ugali. Diba? Alay, mahirap pong tanggapin. Hirap kong tanggapin niya na ang isang Amy Marcos, i-shade ko yung pangalan niya sa balota. Parang napakahirap, parang napaka labo na anuhin ko yan, na gawin ko yan. Kasi hindi ko maaatim na meron tayong Pangulong Bongbong Marcos na nakikita natin nagtatrabaho, kumikilos, gumagawa ng mga bagay na magiging kapakinabangan ng mga Pilipino. Tapos meron tayong isang senadora na makikita natin na wala ibang ginawa kundi siraan ang kanyang kapatid. Napakapangit po. Napakapangit pong tignan. So, pasensya na, Senator Amy, hindi po namin kayo iboboto. Sa mga manonood po natin dyan, comment nyo po below yung inyong opinion. At, sabihin po ninyo dyan sa baba kung iboboto nyo ba si Amy Marcos or hindi nyo siya iboboto. Comment nyo po dyan. Malaya po kayo makapag-comment dyan. Salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasaan panig man kayo ng mundo, support po ninyo Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Sorry po, Senator Amy. Hindi po namin kayo boboto.